Kawa ang bayan ko, sa magnanakaw na tao. At eto nga mga kababayan, hala, paalam na, naiyak sa sobrang takot. Nako po, gustong impeach ang mga judges. Ayan mga karibin natin patungkol po riyan. Ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero kung bago ka pa lang sa ating munting channel mga kababayan ay pasubscribe naman po. At eto na nga, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin ito. Ito pong balita mga kababayan mula po sa UN at TV News and Rescue. Sabi po dito, mukhang hindi natin pwedeng palakpakan to ha. O yan po, impeachment ng mga Supreme Court Justice. Posibleng ma-impeach ang ating mga Supreme Court Justices mga kababayan. Ayon po ito dito, maaaring magsampa ng impeachment complaint ang mga mamamayan. Sino kayang mga mamamayan ito? Or mga politiko lang din naman. Mga politiko din ito no? Laban sa mga miyembro ng Supreme Court, ito ang inihayag ng dating kongresista na si Lorenzo R. Tanyada III na ngayon ay acting president ng Liberal Party. Sa gitna ng pagkadismaya ng publiko, dismayado ba talagang publiko? Bakit nyo palaging sinasali ang taong bayan sa mga ambisyon ninyo sa buhay? Sa isang naging desisyon ng Supreme Court sa impeachment versus Vice President Sara Duterte. Yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? Mukhang nagkakaroon na ng parang palitan, no? May tawag dyan parang gantihan yon, di ba? Gumaganti po sila dahil po dito sa nangyaring pagdidesisyon ng Supreme Court. Ito ngayon, gumaganti po sila at gusto na rin nilang i-impeach ang mga Supreme Court Justices mga kababayan. Pero teka lang, di ba? Kung palaging ganito po ang mangyayari, kapag yung sinasabi nilang taong bayan, di ba? Kapag yung sinasabi nilang taong bayan na pag may desisyon ng Supreme Court, hindi accept ng taong bayan. But the Supreme Court, syempre, they're following the law, no? Kasi nang masusunod, ang taong bayan o yung Supreme Court na talagang bihasa, bihasa sa batas. Ang taong bayan kasi mga kababayan, hati-hati pa yan maniniwala lang ako na talagang taong bayan po ang nasa likod nito na impeachment sa mga Supreme Court Justices mga kababayan. Kapag nakita po natin na napuno ang EDSA, maging hindi po EDSA, maging lahat, buong Pilipinas, no? Ay sumisigaw na impeach nyo na yan, di ba? Lahat po ng mga Pilipino ay nakigrararali, di ba? Ang hirap dito, ang naririnig lang po natin mga congressman lang. Kapag hindi mga congressman, pinklawan, dilawan, di ba? Sila lang po ang naririnig natin na talagang very, no? Consistent. Kahit anong desisyon. Yan yung sinasabi, no? Kahit anong sabihin pa ng Supreme Court, ng Senado, pag pumabor yan kay Vice President Sara Duterte, talagang mag-iingay talaga ang mga ito. Diba? Ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. Mukhang hindi na po nila rin respeto, no? Wala nang respeto sa ating Supreme Court, kung baga. Diba? Ito pa, hindi absuelto sa kaso. Nako, ito pong pahayag ni President Bongbong Marcos Jr. Yan po. Is ruling sa impeachment hindi katumbas ng pag-absuelto kay BP Sara ayon kay PBBM. Naniniwala si President Ferdinand Marcos Jr. na hindi katumbas ng pag-absuelto kay Vice President Sara Duterte ang desisyon ng Korte Suprema na idiniklarang unconstitutional ang impeachment complaint laban sa kanya.
Ayon sa Pangulo, proseso at hindi merito ang nakitaan ng korte ng umano'y paglabag sa konstitusyon. So proseso daw at hindi po yung pinaka-content, di ba? Pinaka, ano man tawag dyan? Mean, no? Ng impeachment article na yan, no? Hindi po yung nasa sa loob, no, ng impeachment article, kundi yung proseso lang ang naging paglabag nila, no, sa batas. Ayon po yan kay President Bongbong Marcos Jr., di ba? Kita nyo na. Ibig sabihin lang po nito, mga kababayan, posible talagang ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Pero sabi po ng Pangulo, no, nung kanina-kanina lang, wala siyang kinalaman dyan. No? Wala siyang kinalaman. Pero ngayon, nagpapahiwatag na naman na this is a go signal. No? Na sige, berahin nyo pa ng berahin. Hindi pa yan absuelto. Kasi proseso lang naman. Parang ganun po yung dating di ba? Sige na, maghain pa kayo ng isa pang impeachment complaint para hindi absuelto Ibig sabihin, hindi kasi dinismiss, in-archive lang mga kababayan. So, ibig sabihin, pwede pa. May go signal na kayo mga tongrista. Pero hindi ngayong taon, Hindi ngayong taon kasi mababiolate na naman po ninyo yung 1 year ban, 'di ba? Ito po yung nasaan na 'yon? Ito. Impeachment case laban kay VP Sara posibleng ihain ulit sa February 2026. Ayaw talagang sumuko ng mga ito, mga kababayan, no? Ayaw talagang sumuko. Gusto talaga nilang ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Panibagong impeachment case? Ito. Ayan, Panibagong, hindi raw isasantabi ng Kamara ang posibilidad na maghain ulit ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa February 2026. Ayon kay Representative Tere Rendon, nako naman. Ayon po yan kay Representative Tere Rendon, mga kababayan. Ng House Committee on Public Accounts, hindi malabong i-refile nila ang parehong impeachment of articles. Sabi ko na nga kasi sabi po ni President, sabi po ni President Bongbong Marcos Jr., hindi absuelto. Meaning mga karibin natin, pwede ulit i-refile. Yan nga, i-refile nila. So, good luck po sa inyo. Di ba? Kung next year nyo po gagawin yan, ganun din naman. Hindi pa naman tayo magpapalit ng mga senador. Malamang sa malamang, ganun din ang magiging botohan nito. Ganun din ang magiging botohan nito, mga kababayan. 19 po ang yes. 4 naman ang no. At isa po ang nag-abstain. Okay, si Lacson. Malay natin si Lacson, no? Kumampi sa kanila or maging parte na rin po ng yes, di ba? Abangan po natin yan, mga kababayan, sa February 2026. Another impeachment complaint. Wag na kayong tumigil. Mag-focus na lang kayo dyan kasi yan naman po ang kagustuhan ng ating kataas-taasan, no? Yan naman po ang kagustuhan ng ating Supreme Leader. Wag na kayong magtrabaho. So, antayin na lang po ninyo yung February 2026, no? Antayin nyo na lang yan at pwede na kayong magtrabaho ulit, di ba? Trabahuin nyo na ulit si Vice President Sara Duterte. Ako po. Ito naman, mga kababayan, President Bongbong Marcos Jr., sabi po niya, hindi mo naman kailangan ipaganda pa ang Pilipinas. What? Totoo ba no? Sabi po dito sa News 5, I want them to see the Philippines as it is. I'm so proud of the Philippines, sabi po ni President Bongbong Marcos Jr. Nako po. Proud siya na naghihirap ang taong bayan, no? Yung ibang bansa nga, mga progressive na mga kabayan, nag-aano pa rin nangangarap pa rin na maging world class yung kanilang bansa. Pero si President Bongbong Marcos Jr.,
proud sa Pilipinas at gustong manatili ang estadong Pilipinas sa estado niya ngayon. Bakit kaya? Diba? Kung magiging ganito lang ang Pilipinas, magiging ayuda. Ayuda state, ayuda country. Diba? Yan naman pong Pilipinas ngayon no? Aba, kung ganito po ang gusto ni President Bongbong Marcos Jr. na estado ng mga Pilipino, no? Kaming mga Pilipino, kaming mga ordinaryong Pilipino, may pangarap din naman kami, no? At ayaw naming manatili sa ganitong sitwasyon. Pero si President Bongbong Marcos Jr., gusto niya ganito lang tayo. Wala ka bang encouragement speech, di ba? Wala ka bang motivational speech na sasabihin sa mga Pilipino? Na sige, malalampasan natin to at magiging progressive ang Pilipinas. Di ba? Hindi manatili lang tayong ganito, okay na to, okay na. Yan po ang sinasabi ng Pangulo. Kayo mga kababayan, okay na ba kayo sa ganitong sitwasyon natin ngayon? Pero kung okay na kayo, wala tayong magagawa dyan. Ang Pangulo nga natin, okay na Diba? Sa bagay, sila okay talaga sila ngayon. Itong mga politika na nga ito. Bakit? Punong-puno ang kanilang bulsa. Mas tumataba sila ngayon. Diba? Pero ewan ko lang, after 2028, kung mga matataba pa rin, baka pumayat kayo Ay nako. Anyway mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? Pero ako ayaw ko talaga na maging ganito lang po ang Pilipinas. Siyempre gusto rin natin, may pangarap din tayo, di ba? Na makaangat-angat sa buhay. Eto pa mga kababayan, President Bongbong Marcos, siya pa rin siya po ang bida sa vlog natin ngayon. Sabi po ni President Bongbong Marcos Jr., it's not necessarily the solution. We have to be a little more measured. Naniniwala si President Bongbong Marcos Jr. na hindi solusyon ang pagpapataw ng ban sa online gambling sa Pilipinas para masugpo ang mga problemang dulot nito. Iginiit niya na ang pagka-addicts at pagkatuto ng kabataan sa pagsusugal online ang kailangan solusyonan. Pag-aralan nating mabuti, huwag tayong basta pabigla-bigla. If it comes down to ban, then we will ban, but if there are better solution than ban, we will take those on. Anong masasabi nyo? Diba? Hindi naman talaga, sa kanya hindi po solusyon ang ban, no, kay President Bongbong Marcos Jr. sapagkat ang pagka-addict lang po ng mga kabataan sa online sugal ang dapat solusyonan. So papaano yan? Tanggalan ng mga cellphone? Tanggalan ng internet ang Pilipinas? Ano? Ang mga kabataan ang ikukulong, no? Ikulong ang mga kabataan. Hayaan ang online gambling na yan. Yan anong solusyon nyo? 'Di ba? Mahirap dito, ayaw nyong iban tapos hindi kayo nagbibigay ng solusyon. What are the solution? Mga kababayan, hindi naman pwedeng sabihin na huwag natin iban. May mga solusyon. Ano yung solusyon? Basta may solusyon. Diba? Hindi pwede ganun. Dapat, before ka magsabi na huwag natin iban yan, eto, nakalatag ng solusyon. Hulihin ang mga lahat ng hulihin lahat ng batang nagsusugal. Na mahihirap, yung mga mayayaman, okay lang. Diba? To be fair to all, no? Para maging patas sa lahat mga kababayan, iban, no? Iban po yung online sugal na yan. Sasabihin nyo, yung mga mayayaman, kailangan nila yan marami na silang pera. Di pumunta kayo sa casino. Magtayo kayo ng casino. National casino natin dito sa Pilipinas kung meron man. No? Wag na online. Para nakikita talaga kung sino yung mga sugarol, di ba mga kababayan? Pero dapat lang talaga na iba ng online sugal para sa akin mga kababayan. Marami na po. Marami na po ang nagrereklamong mga pamilya dahil po dyan sa online sugal na yan. Well anyway, ano po ang inyong opinion, reaction dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang at eto.
Pasadahan po natin ang video ito. Eto na po. Ang tindi naman ito. So, eto ho, pag-usapan muna natin yung mga umiiyak. Ha? Eh, alam naman natin kung sino ang number one na umiiyak. Oh, your guess is good as mine. Oh, sino ba ang mahilig umiyak pagka sa mga Duterte? Kilala niya kung sino? Ito yun. Matapang ang Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga, pag-usapan na po natin ng mga issue sa lipunan. Ako po mga kababayan, ngayon lang ako nakakita na dumami na talaga sa inyo. Kung bakit sa tingin ko naging tanga na ho ang mga ilan nating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa gobyerno. Grabe ho ang tatanga, grabe. As in, ang is, alam mo yon, kahit wala sila sa o hindi sila supporter ng mga Duterte, usapan. Mamaya may papakita ko sa inyo na dapat nating pag-usapan ha. At sabi ko nga, ay grabe naman ito. Ang tindi naman ito. So, eto ho, pag-usapan muna natin yung mga umiiyak. Ha? Eh, alam naman natin kung sino ang number one na umiiyak. Your guess is good as mine. Sino ba ang mahilig umiyak pagka sa mga Duterte? Kilala niya kung sino? Ito yun. matapang ang banat ng Malacanang laban sa Senado matapos nitong i-archive ang impeachment ni VP Sara. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Most zealous in protecting the principle of legal Sa equality. desisyon kahapon, mainit ang pahayag ni SP Cheese Escudero. Tanong niya, talaga bang accountability ang nais ng mga pabor sa impeachment o anti-Duterte lang talaga sila? Yun. Ang Yusek Castro, Anti-Duterte lang talaga kayo. Yan ang sinabi ni Cheese Escudero. Kasi meron naman mga hindi gusto si VP Sara Duterte. Kahit yata si Escudero, sinabi niya hindi niya gusto si VP Sara Duterte. Napakarami ho dyan sa mga bumotong yes na dapat nang i-archive ang impeachment. Di ba? Pero wala sila magawa eh. At least, alam mo yon, kahit wala sila sa o hindi sila supporter ng mga Duterte, they chose to archive and to follow the Supreme Court. Yun ang importante doon, di ba? Pero sabi nga nito ni Cheese Escudero, napakarami talagang meron din talagang antay lang, di ba? Antay lang ng antay ng basbas. Hindi, feeling ko kasi, alam mo naman, sabi nga nila, pag may problema, may pera. Pag merong problema, may ipaglalaban. Pag may ipaglalaban, may pera. Sabi pa, di ba, may nagkwento pa dati, nakalimutan ko na kung sino yung nagkwento nun. Isang official din, sabi, I think it was, if not Pulong, Baste, I forgot kung sino sa kanila. Ang nagsabing, bawat attend ng hearing ay merong budget. Wala tayong magawa. Kaya sila ingay putak ng putak kasi sayang nga naman yung pera. Paano sila mambababae? Paano sila kukuha ng mga pawok nila? Yung mga di ba? Yung isa naman, hindi na kumukuha ng walk, driver na lang. Wala ko sinabi kung sino, wala ko sinasabi. Tuloy natin ito ha. Ipakita natin itong play, pasok. Okay, basang-basa mo naman si SP Cheese. Basang-basa o basang-basa? Paano mo nabasa, manghula ka? Since day one din, basang-basa na ba? bilang isa ring abogado, Hugas ito ka ang man. pananaw ni Palace Press Officer Claire Castro sa pag-archive ng Senate sa impeachment. Alam mo, pagka nakikita ko si Yusek Claire Castro, parang bigyan nyo, patawarin nyo na ako kayong mga abogado dyan. Patawarin nyo na ako. Pag nakikita ko si Yusek Castro, parang lumiliit ang tingin ko sa inyong mga abogado. Pero buti na lang, meron tayong mga Attorney Torion, meron tayong mga Jimmy Bondok, meron tayong mga etong Marcoleta. Kasi kung wala tayong ganyan, tapos makikita mo lang mga abogado, si Yusek Claire, di ba? Si Gadon, yung dating abogado na disbar. Kung ganun lang ang makikita mo mga abogado, talagang ayoko nang mag-abogado. Yung mga anak ninyo, huwag nyo nang paabogaduhin. Huwag nyo nang pag-aralin ng law kung ganyan din naman ang ending. Hindi, alam nyo, walang biro Kasi ako, sabi ko nga ako sa inyo, paulit-ulit ko sinasabi, kung meron man akong isang pinagsisihan sa buhay ko, ay ikaw yun. Ay, hindi. Joke lang. Gago! Pumapag-ibig. Hindi. Kung meron man akong pagsisisihan sa aking buhay, yung hindi ako nakinig sa aking tatay na mag-abogado. Pero every time kung nakikita si Attorney Claire at saka si Gadon, parang napapabuti na lang di ako nag-abogado. Pero pag nakikita ko si Attorney Torion, sila Marcoleta, sila Jimmy Bondok, sayang dapat nag-abogado ko. Kaya ano sa akin ito walang biro ito, parang kasiraan sa akin pag nakikita ko yung mga yun.
Bakit ganun? May abogado palang ganyan? And articles laban kay Vice President Sara Duterte. Tingin ko lang, ito mga senador na to, feeling ko lang to ha, gusto talaga nilang i-dismiss, pero nagtatago ngayon sila sa decision ng Supreme Court. Nakatakas ang Senado sa judgment ng mga tao na sila ang pumatay sa impeachment. Hindi. Ating! Parang hindi abogado. Ang pumatay sa impeachment, Supreme Court. So yan mga kababayan, ito lang ang abogado na naniniwala sa kanyang feeling niya lang, no? Hindi nagbabase sa batas, kundi feeling niya lang. Anyway mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? Comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.